Assalamualaikum mga sis. Ayan, nandito po ako sa labas. Galing po kami sa grocery store, namili ng mga vegetables at mga pangailangan namin. So, huminto kami kasi si Mister ay bumibili ng roti o yung pong flatbread nila. Bumibili po siya doon. Kasi mayroong ulam sa bahay. So, bumibili na lang kami ng ready-made na roti. Ganyan po talaga minsan dito mga sisi. Actually, ako ay tapos na rin kumain kasi nag-rice lang kami ni Yusef. Ganyan po talaga mga sisi. Nung nasa Pilipinas pa ako, isang bagay na talaga ang namimiss ko dito sa Pakistan. Yung lugar dito, tapos kasama ko yung asawa ko, siya yung nagda-drive kung saan ako pupunta, bibili ng tela at kahit saan. Dahil sa Pilipinas, wala, kailangan kong magbayad ng mga driver na pangpamasahe, ganon talaga. So iba talaga kapag may katuwang ka sa buhay mga sisi. Kahit na 30 years yung gap namin, pero hindi naman niya pinaramdam sa akin na matanda siya. Oo, kasi sa awa naman ng Diyos, mayroon po siyang mindset na ang edad lang daw ay number lang, hindi naman nagmamatter iyan. Yan lang po talaga ang kaibahan kasi napaka po niya, napaka fighting spirit. Kanya imagine 70 na siya tapos 41 ako, ay para pang kami lang edad. Oo, parang ako lang yata ang tumanda. Kaya ganon talaga mga sisi. Iba talaga mga tao kapag iniisip mo talaga na mas okay pang maging single. Oo, mas okay talagang maging single kung ang katuwang ng iyong buhay ay yun bang wala pakialam sa buhay ninyo, sa mga anak mo, ganon. Mahirap ang ganyan. Kaya magpasalamat tayo kapag mayroon tayong partner na nag-aalayan kayo dalawa, o di ba? So tahimik lang po dito sa lugar na ito. Ayan. Ang nakaganda lang sa lugar namin ay every morning ay nagmi-maintain po talaga ng paglilinis dito sa community. Kaya malinis po talaga mga sisi. Tingnan nyo. Pag lumabas ako, ito po yung susuot namin. Siyempre, kailangan mong mag-cover ng sarili mo. Mahaba po ang kanilang dupata mga sisi. Oo, pang talaga, pang takip sa katawan. At napaka din, tulong po ito kapag mainit ay kinakaver nyo po yung sarili ninyo para hindi masakit sa balat. Kasi kapag mainit kasi masakit sa balat eh. Hindi naman mainit yung sinusuot namin kasi ang damit dito ay season din. Pag ganito na talaga ang weather, ang ginagamit namin ay manipis na tela mga sisi. Diyan na po lumalabas yung mga lawn fabric, mga linen, mga silk. Yun talaga mga sisi ang ginagamit. Kasi kapag nagsusuot ka ng makapal ay masyado siyang malagkit sa katawan. Pag ganito naman na mga klaseng tela ay hindi siya mainit kapag sinusuot mo. Oo, actually nakaprotect pa siya sa skin mo kasi ang tirik ng araw dito ay napakasakit sa balat. No, lalo na kapag July, extreme hot na po iyan. So, kailangan mo talagang i-cover lahat ng katawan mo at minsan nga mata na lang ang natabunan. Ganon talaga. Ayan sisi, umuwi na po kami ng asawa ko. Ayan. Pinapakita ko po sa inyo dito sa paligid namin sa community, ang mga bahay-bahay dito at gaano kalinis. Yan po ang mga bahay dito, halos pare-pareho lang po ang itsura. At mga malalaki talaga ang mga bahay dito mga sisi. Ayan. Dito sa area namin, ang pinakamaliit na bahay ay nasa 100 square meter. Ayan.
Tapos ang pag-ano po nila ng bahay is by Marla po, hindi po square meter, by Marla. Pero ang pinakamaliit po talaga kung iano ko sa square meter is 100 square meter. Yun po ang pinakamaliit dito. Kahit 100 square meter siya ay ano na po siya, dalawang palapag na po siya. Tapos ang dami pong mga ano dito, mga exit area. Wala pong problema sa lugar na ito about sa kalinisan. At ang mga tao po dito, mga sisi, ay tahimik lang po talaga sila sa loob ng mga bahay. Wala masyadong nagtatambay sa labas, mga sisi. Lalo na yung mga bata. Minsan lang lumalabas kapag nagbabike, ganun lang. Kasi mostly dito ang mga tao ay nasa loob lang talaga, mga sisi. Kaya hindi mo talaga sila makikita na paggalagala dyan sa mga labas-labas. Konti lang yung mga taong dumadaan. Pero yung mga tao talaga sa bahay ay palagi po talaga silang nandyan lang sa loob, mga sisi. For example, sa anak ko, makalabas lang siya kapag pupunta siya sa bahay ng teacher niya. Minsan ay pinapapunta siya kasi para makapaglaro sa mga anak niya. Yung anak kong lalaki, kapag umuwi yan ng bahay, ay diretso yan sa TV kapag walang klase TV, tapos maglalaro. Oo, mag-online games. Binigyan namin siya ng 2 oras. Dito sa community namin, marami ding mga masjid, mga sisi. Ito po ang pinakamalapit na masjid dito sa lugar sa amin. Ayan. Disiplinado po ang mga tao dito about sa basura kasi may penalty po kung magtapon ka dyan ng hindi mo aware. Ayun ba? Tapos dinaan din namin itong ang order ng aking customer, ang customer ko sa Karachi at customer ko sa Peshawar. Ayan, dumating na po kami sa bahay, mga sisi, at ginaganito ko lang yung kortina ko. Medyo po ang panahon ngayon ay maganda, maliwalas. Ayan. Oo. Kahit may araw pero hindi siya masyadong mainit. Maganda yung season ngayon. Ayan. Sa nakikita po ninyo, mga sisi, medyo busy po talaga ako. Mayroon akong tinatahi na 10 pieces na curtains na order nating kabayan. Kailangan ko po itong tapusin today kasi kukunin na po ito bukas. Ipipick up niya po ito. 10 kortina po ito, mga sisi. Habang nagluluto ako, nasa kusina ay nasa apoy yung pinagluluto kong kanin. At hito, naging busy rin ako sa tahian ko sa kwarto. Ito po yung dinideliver ko sa Peshawar kanina. Ito po yung pwede po siyang pang kasal na bisita ka ng kasalan, in-invite ka, ito yung isusuot mo. Pwede din itong pang kapag may nag-invite sa inyo ng dinner, ganyan. Pag ganitong klase ng mga damit, mga sisi, ay dapat sa mga may okasyon. Hindi siya pwede isuot mo ito sa bahay, mga sisi. Kasi kasi ito, semi-fancy. Maganda ito kapag lalabas kayo or bibisita kayo sa kamag-anak. Dito po, kumain po kami ng anak ko. Si Mr. po ay nauna na pong kumain kasi mayroon siyang lalakarin. Ito po pala ay parang bagoong sa Pilipinas, mga sisi. Oo, pero dito po ay pickles. At iyan, kumain na po kaming 2, mga sisi, at nauna na po yung asawa ko. So, ito pala, mga sisi, ang anak ko na mahihain po sa kamera. Ayan, ito lang po yung kinakain namin sa ngayon, mga sisi. So, alam nyo, mga sisi, wala namang problema kung ang asawa natin ay kagaya ko na malaki po yung age gap namin. Wala namang pong problema iyan. Basta lang po ang tao pong napili ninyo ay good provider po, lalo na sa needs sa bahay at sa mga bata. Oo. Napaka good provider po ng asawa ko at sa totoo lang mabait po talaga siya. Kaya hindi ko na po iniisip kung mas matanda siya sa akin ng 30 years. Oo. Alam niyo po kasi, mga sisi, ang buhay natin ay tayo lang po talaga ang pumipili kung saan po tayo komportable, kung saan po tayo may peace of mind. Kasi iba-iba po ang ating tadhana at iba-iba din po ang ating kapalaran sa buhay. Kasi pag nasa sitwasyon ka na ng kahirapan or ano pang sitwasyon natin, ay wala naman ibang makakatulong sa atin, yung sarili natin at yung tao pong
ginawa nating partner sa buhay. Hindi po madali, lalo na kapag babae tayo at at dumaan din po ako sa masyadong hirap na experience. So, ina-open ko po sa inyo ito kasi marami po kasing nagtatanong na okay lang ba na malaki yung age cap. Wala po talagang problema iyan mga sisi. Dahil kapag seryoso ka sa isang tao or mahalin nyo ang iyong mga sarili, ang isa't isa, ay hindi naman nagmamatter sa edad yan mga sisi. Kung kayo po ay nagkasundo, kung ano po yung nararamdaman nyo sa bawat isa, ay nasa inyo po iyan talaga. Kaya kung ganyan po ang sitwasyon ninyo, mas malaki po yung age gap, obserbaran nyo lang po yung partner ninyo kung totoo ba talagang mahal ka niya. Ito lang po ang ma-share ko sa inyo mga sisi. Allah Hafiz!